Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa at ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito, ang mabuting balita ng Panginoon." Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad matapos siyang muling mabuhay. Pinawi niya ang kanilang takot at pag-aalinlangan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang sugatang katawan at pagsasalo sa pagkain kasama nila. Ipinaalala rin niya sa kanila ang katuparan ng kasulatan at ang kanilang misyon bilang saksi ng kanyang muling pagkabuhay. Ang ebanghelyong ito ay paalala sa atin na si Kristo ay buhay at patuloy na sumasa atin. Sa gitna ng ating pangamba at pag-aalinlangan, siya ang nagbibigay ng kapayapaan at liwanag. Bilang mga alagad niya ngayon, tinatawag din tayo upang ipahayag ang kanyang pag-ibig at muling pagkabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Naway maging tapat tayo sa ating pananampalataya at maging saksi ng kanyang liwanag sa iba. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong muling pagkabuhay na nagbibigay sa amin ng pag-asa at liwanag. Pawiin mo ang aming takot at pag-aalinlangan at punuin ang aming puso ng iyong kapayapaan. Tulungan mo kaming maging tapat na saksi ng iyong pag-ibig at liwanag sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen.